May nagpadala sa amin ng email. Isa raw itong babala. Kung may balak kayong magstay sa Baguio, lalo na sa may Luacan Road, pakinggan niyo muna to. Dahil yung kwarto na inakala niyang mura, may kapalit palang buhay. Magandang gabi po sa inyo. Nag-aalangan akong isend ko ba ito o hindi kasi baka isipin nyo baliw ako. Pero kailangan ko itong ilapas. Pakiramdam ko, malilito ako ng tuluyan kung hindi ko ito masabi kahit kanino. Ako si Carlo, 32, software developer, introvert, mahilig mag-solo travel para makapag-isip at makapagsulat ng code ng maayos. Last October, nag-decide akong mag-staycation sa Baguio. Naghanap ako sa booking app ng murang Airbnb, yung medyo malayo sa tourist spots. Gusto ko lang talaga ng tahimik. Nakita ko ito, isang studio unit sa lumang apartment building malapit sa Locan Road. 250 piso lang per night. Sobrang mura. Nung chinek ko yung reviews, 3 lang. Lahat nagsabi ng interesting stay at unique experience. Medyo weird pero mataas naman ang rating kaya nag-book ako ng 5 nights. Pagdating ko doon, unang impression ko ang luma ng building. Yung tipong 1960s or 70s pa. May caretaker na matandang babae, si Aling Dolor. Tinawag niya ako sa gate. Carlo? Yung nag-book ng room 9? Opo, sagot ko. Room 9? Opo, yun yung naka-assign sa akin. Tumango siya pero halatang may pag-aalinlangan. Binigay niya yung susi, tapos bigla niyang sinabi. Huwag kang lalabas ng kwarto pag 12 midnight hanggang 3 a.m. Kahit anong marinig mo. Akala ko biro o local superstition, tinawanan ko lang. Hindi siya tumawa. First night, okay naman. Nagpod ako hanggang 11, tapos natulog. Pero exactly 2:37 a.m., nagising ako. Narinig ko kasi yung batang natatawa sa hallway. Parang 5 or 6 years old. Tumatakbo pabalik-balik habang tumatawa. Pero hindi normal yung tawa. Parang may lutang. Naalala ko yung bilin ni Aling Dolor kaya hindi ako lumabas. Pinatay ko ang electric fan para humina ang tunog at pinilit kong matulog. Second night, same time, 2:37. Pero ngayon, hindi lang isang bata. Dalawang boses, nagtatawanan, tumatakbo. At may isa pa, matanda, lalaki. Mababa ang boses, parang nagwi-whisper. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Dolor, May nakatira po bang pamilya dito na may mga bata? Wala. Ikaw lang at yung accountant sa room 3. Sinabi ko yung mga narinig ko. Nag-iba ang ekspresyon niya. 2 bata? At lalaki? Bulong niya. Tapos ikinuwento niya. Narinig mo yung 2 bata? Opo. At may lalaki rin na nagwi-whisper. Naupo si Aling Dolor. Galing ka sa room 9, di ba? Dapat hindi ka na tinulugan doon. Kwento niya 15 years ago, may pamilya sa room 9. May kambal na babae, 6 years old. Yung tatay nila may sakit daw sa utak. Isang gabi, nagwala. Sinaksak yung asawa niya, pati yung 2 anak. Pagkatapos, sinaksak ang sarili niya. Nangyari raw yon exactly 2:37 a.m. Simula noon, maraming tenants ang nagrereklamo ng bata sa hallway. Pero ayaw isara ng landlord ang kwarto, kaya sobrang mura. Sabi ko, Aling Dolor, ilipat niyo naman ako ng kwarto. Puno na lahat. Pero kung gusto mo, check out ka na.
pride ko sinagot. Okay lang po, kaya ko naman. Third night. Sinubukan kong matulog ng maaga. 9 p.m. Nag-earplugs ako, pero exactly 2:37 a.m. nagising pa rin ako. May kumakatok sa pinto. 3 beses. Mabagal. Papa, buksan mo. Gutom na kami. Pero flat. Walang emotion. Nanatili akong nakahiga. Hindi gumalaw. Papa, nandito na si Mama. Gutom na kami. Mas malakas. Nayayanig ang pinto. Tinutukan ko flashlight ko ang pinto. Walang tao sa peephole. Tapos tumigil ang katok. Tahimik ng ilang segundo. Akala ko tapos na. Pero narinig ko yung boses. Sa loob na ng kwarto. Sa likod ko. Sa mismong tinga ko. Hindi kasi Papa. Tumakbo ako palabas ng kwarto kahit 10 oras ng gabi. Iniwan ko lahat. Bag, laptop, damit, lahat. Tumakbo ako hanggang gate at... Tulong! Aling! Tulong! Sinabi ko sa'yo, huwag ka lalabas. May nasa loob ng kwarto ko. Nagsalita sa tinga ko. Balik ka na sa loob. Mas delikado ka dito. Hindi, ayaw ko. Pero pinasama niya yung tenant sa room 3 para balikan yung kwarto. Pagbukas namin ng pinto, normal lahat. Pero yung electric fan ko nakaharap sa pader. Iniwan ko yun nakatutok sa kama. At sa salamin sa banyo, may sulat gamit ng abo o kung ano man. Alam namin hindi ka si Papa. Fourth day, nag-check out ako. Bago umalis, tinanong ko si Aling Dolor, bakit po lahat ng reviews sabi unique experience? Umumiti siya ng mapait. Kasi yung mga nagstay doon na bago pagkatapos, may isa naging takot sa dilim. May isa hindi na makatulog ng maayos hanggang ngayon. May isa pa nagka-nervous breakdown. Ngayon, 3 linggo na ang lumipas at tuwing gabi, nagigising ako. Exactly 2:37 a.m. Walang ingay, walang alarm. Pero gumigising ako. Minsan, naririnig ko pa rin yung whisper. Hindi sa kwarto, pero parang malapit. Nag-install ako ng CCTV sa kwarto ko para makita kung may nangyayari. Kaninang umaga, chinek ko yung footage. 2:37 a.m. Nakita ko sarili kong natutulog. Tapos, lumitaw na 2 shadow sa gilid ng kama. Maliit, parang bata. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Tapos may pangatlong shadow. Mas malaki. Tumayo sa likod nila. Sabay-sabay silang yumuko, papalapit sa mukha ko. Doon nag-corrupt yung file. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya sinusulat ko ito para may record. Para kung may mangyari sa akin, may makakaalam. Kung mabasa nyo ito at kakilala nyo ako, huwag kayong magstay sa room 9 sa Locan Road kahit pag-aano pa kamura. Some deals are too good to be true. May bayad pala. Carlo. TS, kung may kilala kayong albularyo o
paranormal expert sa Baguio. Paki-refer naman. Desperado na ako.